Purihin po ang Diyos. Ako man ay nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat muli ay binigyan niya ako ng pagkakataon na tumayo sa inyong harapan para po magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay first time. Kasi nga po, ako po ay nagpahinga ng halos 6 na buwan. Kasi noong 2024, 3 buwan, tapos itong 2025, mula March hanggang June, ay nagpahinga po ako. At salamat sa Panginoon sapagkat naririto akong muli. Kung hindi dahil sa Panginoon, ay wala ako dito. Amen. Napakaraming pasasalamat sa Panginoon ang patuloy na namumutawi sa aking puso. So ngayong umaga po, salamat sa Panginoon na patuloy po tayong mag-aaral ng Kanyang salita. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay mula po sa awit, Kabanatang 3 po. Sabi Tagalog po ngayong August. Sabi ay mahalin natin yung sariling wika. Kaya yon, pinipilit po natin na salitain yung sarili nating wika. Sa awit 30, talatang 5. Sige, tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Awit 30, talatang 5. Ang sabi po dito, ang kanyang galit ay panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Hallelujah. Hallelujah. Tunay ngang dakila ka, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong mga salita ngayong umaga na ipinagkaloob mo po sa amin. Ang dalangin ko, Panginoon, basbasan mo ito at ito ay mahayag, Panginoon, ng purong salita mo lamang, O Diyos. Bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, at ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan at mababa ang iyong lingkod ngayong umagang ito. Marami pong salamat sa bawat isa na ngayon ay aking kasama, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ang pandinig ng bawat isa ay patuloy na ikiling sa iyong mga salita. Maging masaya sila, maging excited sa pakikinig ng iyong mga salita ngayong umagang ito. Ang iyong banal na Espiritu ang siya naming maging dakilang guro ngayong umagang ito, O Diyos. At patuloy na ang salita mo ay patuloy na maging mabiyaya sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Salamat po sa Panginoon. At yung tema po natin, sa buwan po ng August, yung buong buwan po ng August, ay soaring high in God's favor. Yan, ano po sa Tagalog yon? Pagpapailan lang ng pabor ng Diyos. Ano po? So, ulitin ko po yung atin pong talata sa awit, 30, 30, talatang 5. Sabi, ang kanyang galit ay panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yung paksa po natin ngayong umaga, pangwalang hanggang pabor. Yan. Pangwalang hanggang pabor. So ang layunin po natin sa ating pag-aaral na ito ay upang lubos pa nating maunawaan ang ibig sabihin ng pangwalang hanggang pabor. Dahil siguro po ang iba sa atin, ang iniisip dito sa walang hanggang pabor ng Diyos ay tumutukoy lang sa mga material na bagay o kasaganaan ng buhay. Bilang isang tunay na Kristiyano, tunay na Kristiyano, nabasa ko doon sa kasi nililiwanag ko po talaga yung salitang disciple o yung alagad. Ang tawag po pala doon sa tunay na Kristiyano ay Kristiyanong alagad. Yan, Kristiyanong alagad. So, bilang isang tunay na Kristiyanong alagad, ang pagpapala at pabor ng Diyos ay tunay ngang sumasa iyo anuman ang iyong kalagayan. So, ang bawat tunay na Kristiyano ay may mga pagkakataong dumanas ng pagkasawi,
kalungkutan, pag-iyak. At tumatagal ito ng mga araw, linggo, buwan, o kahit taon. Ito po ay panahon ng sakit at kalungkutan na tila pakiramdam mo hindi na matatapos. Kaya marami na po ang nawawala ng pag-asa. Kaya nga po, di po ba kapag hindi ka mananampalataya at dumanas ka ng ganitong yung mga problema sa buhay na halos hindi mo na makaya, pag wala kang pagkakilala sa Panginoon, marami po ako nakikita sa Facebook na nagpapakamatay dahil nawalan sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Pero tayo bilang mananampalataya, lagi ang pag-asa ay nasa atin. Kahit dumaan tayo sa mga problema na halos hindi natin makaya. So sa verse po na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi permanente ang paghihirap. Amen. Hindi permanente yung paghihirap ng bawat isa. Sa pagdating ng umaga, may bagong pag-asa, kapayapaan, at kagalakan na mula sa Panginoon. Sa gitna ng dilim, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen. Sa gitna ng dilim, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. So napagtanto po ni Haring David na ang galit ng Diyos ay tumatagal lamang ng maikling panahon. Ngunit ang kanyang pabor ay tumatagal ng habang buhay, ng magpakailanman. Kaya ito pong ating paksa ngayong umaga ay magbibigay liwanag kung paano ang pag-asa mula sa Diyos ay lalong maliwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Ito pong talatang ito ay naghahambing po sa dalawang katotohanan. Yung una po ay panandali ang pagsubok. Ang pangalawa ay walang hanggang pabor. So pag-aralan po natin yung pangunahing punto. Ang una po, ang pagsubok ng Diyos ay panandalian lamang. Ito po ay mababasa natin sa unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 6. Ang sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yun po ay salin sa Magandang Balita, Biblia. Sa ibang salin po ang salita ng Diyos, dahil sabi doon, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Yan. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan upang masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Yan. Nabanggit po doon ang pagsubok na ito'y panandalian lang. So, ang ating pong halimbawa dito ay si Job. Yan. Kilala niyo po ba si Job? Taas ang kamay ng may kilala kay Job. Iilang peraso, ano po? Iilan lang po yung tumaas na may. So, ang sabi po dito, si Job po ay isang mabuting tao, nagmamahal sa Panginoon, at sumusunod sa kanyang mga utos. Si Job po ay may 10 anak at mayroon siyang maraming kawan ng mga hayop at siya po ay napakayaman. Napakayaman po ni Job. Subalit pinahintulutan siya ng Diyos na subukin ni Satanas ang kanyang pananampalataya. Kaya ang lahat po ng kanyang hayop, kayamanan, pati ang kanyang mga anak ay namatay sa saglit lang ng panahon. Pero alam niyo po ba na hindi pa din nakontento si Satanas? No, sinabi po doon sa Job chapter 2 verse 4, sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya. Sabi ko, talagang sinungaling si Satanas. Sobrang sinungaling. Sinabi niya yun na, wag lang mawala lahat. Matatanggap ng tao na mawala lang lahat, wag lang yung buhay. Wag lang mawala sa kanya yung buhay. Pero tayo, di ba, kapag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay,
Anong nararamdaman natin? Sobrang sakit na. Sakit. At kapag pag nililibing, gusto mo nang sumama sa libingan. Dahil sobrang sakit na mawala ng mahal sa buhay. Ano po? Pag yung mahal na mahal mo yung isang tao, iban pag hindi mo na mahal, ay hindi ka na halos umiyak. Natutuwa po yung loob mo na nawala na yung sakit ng loob mo. Pero pag mahal na mahal mo, katulad nung nakilibing kami noon sa Quezon, may nilibing doon na halos gusto na niyang sumama, anak niya yung natay. Sasama na siya, gusto na niyang sumama. Dahil sobrang sakit ng kanyang nararamdaman bilang isang ina. Tapos sasabihin ni Satanas, si Job pa kaya? Si Job, nawala lahat, pati 10 anak. Segundo lang, namatay lahat ang anak ni Job. Amen. Tao rin lang, sabi ko, Lord, tao din naman si Job. Diba? Sobrang sakit din nun. Sobrang sakit nun, 10 anak yung nawala, lahat ng kayamanan ay nawala. Pero andun si Satanas na hindi nilubayan si Job. Sabi ng Panginoon, alam mo, sabi ko, ang si Satanas pala, nagmamanik-manaog yan sa langit. Sabi ng Diyos, saan ka galing? Sabi ni Satanas, nagparuot pa rito sa daigdig. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang anak kong si Job? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. Siya ay mabuting tao. Sumasamba siya sa akin. Sabi ko, ang Diyos pala, ipinagmamalaki niya sa harap ni Satanas ang kanyang lingkod. Si Satanas ay walang ginawa, kundi pagmasdan ang mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, salamat na ipinagmamalaki mo sa harap ni Satanas ang iyong lingkod. Kaya sa buhay natin ngayon, ipinagmamalaki tayo ng Diyos sa harap ni Satanas. Sabihin, nakita mo ba ang lingkod kong si Rodrigo? Na siya ay mabuting lingkod ko. Kaya dapat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, aware tayo sa gawa ni Satanas. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kung ganon, gawin mo ang gusto mong gawin sa Kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Nakita ko dito, ang Diyos yung may control ng buhay natin. Kaya huwag tayong matakot. Yung patutuo na Sister Glo? Siya ang may control. Si Satanas ang gumagawa ng kasamaan, pero ang Diyos ang may control ng ating buhay. Amen. Ang sabi ng Panginoon, sige gawin mo, wag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harap ni Yahweh at tinadtad ng sugat ang buong katawan ni Job. Nabasa ko sa isang sabi yung sugat na yun may mga pigsa. Pigsa po yung tumubo sa buong katawan ni Job, mula ulo hanggang talampakan. Sobrang sakit nun. Tayo nga minsan kapag tayo tinubuan ng pigsa sa ilong, naluluha na tayo sa sobrang hapdi, sa sobrang sakit. Pag tinubuan tayo ng pigsa sa puwet, ay talagang puro reklamo tayo, hindi tayo makaupo ng ayos. Pero si Job po, punong-puno siya ng sugat sa buong katawan at sabi nga po, pigsa daw po yung tumubo na yon na nilagay ni Satanas kay Job. Mula ulo hanggang talampakan, ang ginawa ni Job, naupo siya sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng basag na palayok ang kanyang mga sugat. Ilagay niyo po sa inyong imahinasyon kung ano yung kalagayan ni Job. Sobrang hirap. Pero anong sabi ng kanyang asawa? Nananatili ka ba bang matuwid? Sumpain mo ng Diyos at nang mamatay ka na. Sa sobrang hirap ng dinanas ni Job, pati nakita ng asawa, yung paghihirap ni Job nila.
Namatayan, nawala lahat. At ganon, nagkasakit pa si Job ng ganon kagrabing sakit. Kaya nasabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos. Samantalang tayo, di ba? May kunti lang problema na dumating sa buhay natin. Minsan, nawawala na yung pag-asa natin. Sa buhay ko, gusto kong ipatotoo yung nangyari sa buhay ko. Nito na lamang pong nakaraang buwan. Na hindi ko alam kung ano yung sakit ko noon nung hindi pa po ako nagpapacheck up. Na ako naman po, sa biyaya ng Diyos, ay maraming kumain. Hindi po ako nawala ng gana. Pero, araw-araw ako po'y pumapayat. Ang timbang ko po ay 65. Bumaba ng 52 yung timbang ko. Sabi ko, pero sobrang masama na yung pakiramdam ko, pero nagpapatuloy pa rin po akong sumunod sa Panginoon. Yan, Sister Lelen, kasama, hindi po ako, hanggat kaya ko po, hindi po ako tumitigil. Hanggang sa dumating ang punto na binubuhat na po ako ni Sister Lelen. Pag napaupo po ako sa mababang upuan, hindi na po ako makatayo. Para na po akong lumpo. At nanginginig po ang buo kong katawan, hindi ako makatayo ng ganito. Kaya ako'y nagpaalam kay pastor, hindi ko kaya. Sabi ko, ano kayang sakit ko? Ako po ay nangitim. Nangitim sobra yung ano ko. Ginaganyan ko yung braso ko kay Nestor. Maputi pa siya sa akin. At yung buho ko ay nagiging parang kawad. Sabi ko, ano kayang sakit ko? Alam nyo naman po, natamad po ako magpa-check up kahit sabihin nung dumating si Neil nung nakaraang taon, yun, pina-check ko. Pero ngayon po, nitong nakaraan, talagang hindi po ako nagpapa-check up. Kasi sa totoo lang, yung pananampalataya, Lord, ikaw ang magpapagaling sa akin. Pero may kasamang takot, yung akin. Hanggang sasabi ko, bakit yung itsura ko, tumanda talaga, nandiyan pa yung mga picture ko. Napupuna ni Lito yun, yan, si Lito. Ano gang itsura mong iyan? Ba't ka nagkaganyan? Ano, mukha daw akong paniki. Mukha daw akong paniki. Pagtitingin ako sa salamin, sabi ko, ba't ganun? Parang ang totoo. Pero nakakatuwa po yung mga member sa Solis. Hindi po ako nakarinig ng discouragement. Sabi, sis, alam mo kahit payat ka, maganda ka pa din. Pero pag ako'y nagsasalamin, sabi ko, parang totoo si Lito. Kasi yun po, na isang umaga, yung asawa kong yan, galing sa Balete, may dalang pampaganda. Binilhan po ako niyan. Sabi binilhan kita nito. Sabi ko, bakit? Sobrang masama na ang tingin mo sa akin. Sabi kong gayon. Sabi, hindi. Yan ay para, kasi nga, ako'y umitim. Ay pampapuputi yun. Ginseng. Yung may kahoy sa loob. Ay ako'y nagtataka. Kahit anong gamit kong pampaganda, hindi ako naganda. Sabi ko, ba't kaya ganon? Hindi naman ako dating ganito. Sobra sabi ko, Panginoon, alam ko, ikaw ang nakakaalam ng buhay ko. Bagamat ako po ay dumaan sa anxiety. Dumaan po ako sa sobrang lungkot na hindi ko alam na kung bakit umiiyak na lang ako. Naiisip ko yung mga anak ko. Yan yung dalawa kong anak, iniisip ko. Gusto kong makasama ko sila kaya nagpaalam po ako kay pastor at sa ibang leader. Gusto ko talaga silang kasi pag nag-iisa po ako sa bahay, sobrang lungkot ko. Sabi ko, Panginoon, pero yung panalangin ko sa aking puso ay hindi nawawalay. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong pababayaan. Sabi ni Nestor, ba't ka ganyan? Ako na may nandito. Sabi gano'n niya. Sabi ko, iba yung anak. Kaya kahit po masama yung panahon, pupunta po kami sa dorm. Pag pupunta kami doon, ako po'y sayang-saya. Pero pag alam ko na uuwi na kami, umiiyak na naman po ako. Sabi ko, ano kayang klase ito? Ba't ganito? Ayoko naman ito. Ayoko ng ganitong nararamdaman. Ako po hinang-hina ang katawan. Hindi po ako, pagpupunta po ako halimbawa, nasa kwarto, punta ako ng banyo. Pagdating ko doon, pagod na pagod po ako, nangangalos yung katawan ko. Hindi po ako makagawa ng bahay. Si Nestor po lahat ang gumagawa ng bahay, sa bahay. Pagluluto, paglilisya po lahat. Sabi ko, kailan ko kaya ulit ito magagawa? Pag ako'y nananalamin, Lord, ayaw ko pong mamatay ng ganito yung mukha ko. Kasi naalala ko si Sister Alma, ayaw niyang mamatay ng pangit.
Kaya gusto niyang mamatay ng bata pa, maganda. Kaya sabi ko, Lord, ayaw ko rin po ng ganun. Kahit anong ayos ko, sabi ko, iba pa talaga. Wala. Tuyong-tuyo yung katawan ko, kasi parang totoo si Lito. Sabi ganun. Sa isip ko, kahit ako yung nakaharap sa lamin, kinakausap ko ang Diyos at yung sarili ko. Panginoon, bagamat sa akin ay imposibleng bumalik yung dati kong kalusugan, pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung kalusugan ko at ang aking buhay ay patuloy kong ipapagamit sa iyo. Sa Panginoon po ako nakipagbuno ng pananalangin. Bagamat alam ko na pinapanalangin din po ako ng aking mga kapatid, na nadama ko ang pagmamahal nila sa akin. Mabuhay pa ako, iniiyakan ako ng aking mga anak. Kasi natutulog daw ako. Yung pala, pinagmamasdan ni Noemi. Nakala daw ako, para daw akong patay na. Sabi, ma, pinagmamasdan kita. Umiiyak siya, ma, huwag kang mawawala. Gusto ko ako ang mauna. Iniiyakan na po ako, pati si Nerby na naginip na rin po na marami siyang patay na kuto na tinitires. Sabi, Noemi, tingnan mo sa Google kung anong ibig sabihin nun. Ay, ang ibig sabihin pala ay may mawawalang mahal sa buhay. Yung ganon. Ay, binasa ni Noemi, ma, sabi dito, kuya, may mawawalang mahal sa buhay. Sabing ganon. Umiyak na si Noemi, ma, mahal na mahal ako ng mga anak ko, ma, huwag ka munang mawawala, ma, lahat ng sweldo ko, ma, papagandahin kita, ma, yun ang sabi sa akin. Sabi ko, talagang pangit na nga ako. Papagandahin kita, ma, papalinisan kita ng kuko, lahat gagawin daw ni Noemi. Sabi ko, salamat sa Diyos. Pero hindi po ako natutuwa, kasi iba pa rin yung nararamdaman ko. Pag binibigyan ako ng pera ni Neil, ma, masaya ka na, may pera ka na. Sabi sa akin, sabi ko, hindi pa rin. Basta ibang kalungkutan yung nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na po matiis, sabi ko, magpapacheck up na po ako, Panginoon, Lord, samahan mo po ako. Sabi ko, kaya nagsabi ako kay Neil, sige ma, magpacheck up ka na. At nung tinest po yung dugo ko, ganyan po yung katawan ko. Sabi sa akin, Mami, relax. Sabi sa akin, hindi ko po ito sinasadya, sadyang nanginginig ang buong katawan. At sa madalit salita noong nalaman ng test sabi sa akin ng secretary, Ma'am, sino pong doktor nyo? Sabi ko, si Dr. Sismundo. Dali nyo po agad dyan at para malaman yung kung ano yung result ng inyong test. Sabi ko, Nestor, baka cancer. Sabi ko, bakit pinapupunta agad ako sa doktor? Baka cancer. Yung inalo ko sa kanya. Ang kuto po, baka cancer. Kasi ang sign ng pamamayat at yung ganyong itsura ay cancer. Kaya sabi ko, Lord, sa'yo ko po ay pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa buhay ko. At habang ina-exam po ako ng doktor, nung binabasa sa akin, nangangatal po ang buong katawan. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. Sabi ko gano'n. Sabi ng doktor, hindi pa sinabi sa akin na hyperthyroidism. Ang sabi sa akin, kinakailangan ikaw ay maoperahan. Sabi gano'n. At kung hindi man maoperahan, kinakailangan ikaw ay may radioactive. Inaalala ko, radioactive. Cancer yun. Parang kinikemo, ikukulong daw ako. In-explain ng doktor, ikukulong ka sa isang kwarto na walang dapat makapasok doon. So ano pong ibig sabihin? Ikaw ay may hyperthyroidism na hindi yan basta gumagaling. Sabing ganon. At yan ay pag hindi nagamot, hindi mo naagapan, yan ay pupunta ka sa kamatayan. Sabi ng doktor. At alam mo ba, sa akin, sabi ko, 3 gamot lang naman yung kailangan mo sa radioactive. At alam niyo po ba ang isang gamot ay 15,000? Ay 1 week ang gagamutin, 3 gamot yun, 45,000. Mamimili daw ako doon. Sabi ko, Panginoon, ayoko ng ganun. Ako po'y nagtitiwala sa inyo na hindi magaganap sa akin ang mga bagay na ito. Ang una pa ay, saan kukuha ng pera? Ay nahiya ako sa mga anak ko na yung ganun ay gagastos sila na ganun sakit ko. Tapos ang operasyon naman, baka 100,000 yun. At wala ko sa Panginoon, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Bagamat sabi ni Neil, Mama, wag kayong umiyak. Umiyak po ako. Umiyak po ako. Pero nagtitiwala ako sa Panginoon. Sabi ni Neil, Mama, wag kang umiyak. Ako ang bahala sa inyo. Panginoon, kasi sagot ng company, hindi naman po sa kanya. Sagot po ng company lahat ang gastos. Pero bagamat ganun, hindi pa rin po ako nanangan sa ganung mga sinasabi ng doktor. Kasi nga, pag na-opera ka,
Maraming hindi bumabalik yung boses. Kita mo si Sister Julie, hanggang ngayon hindi bumabalik ang boses. Panginoon, ayoko po ng operasyon. Paano ako magsasalita? Paano ako maglilingkod kung wala akong boses? Yun, sinasabi ko yun sa Panginoon. Panginoon, pag radioactive naman, ay pangit din. Kaya ang lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, yung sakit na yan, sa ko pinagkatiwala, hindi po ako nawala ng pag-asa. Dahil alam ko, ang Diyos po ay nandyan na siyang tunay na nagpapagaling. Amen. Naalala ko si Sister Alma, sobrang ganun din yung naramdaman niya. Magkaiba lang kami ng sitwasyon. Si Sister Lelen, nakaranas ng malubhang sakit, nakala mo isang bulati na lang yung hindi pumipirma. Gusto na nga maghanda ng pang-ibabaw. Sabi ko, Shane, yung pang-ibabaw ko dapat maganda ha. Ay nagagalit si Shane. Yung pang-ibabaw sa kabaong, yung picture, nagagalit si Shane sa akin, Mama, huwag kayong ganyan. So sa buhay natin, katulad ni Job, kahit anong mangyari, naging tapat si Job. At siya po, bagamat sinabihan siya ng kanyang asawa ng ganon, hindi po siya nakapagsalita ng laban sa Diyos. Ang sabi ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin ang bigyan niya tayo ng pagdurusa? Yung naranasan natin ay kunti lang sa naranasan po ni Job. Pero siya po'y naging tapat sa Panginoon. Yung sumakit lang ang ngipin natin, talagang tayo ay compare kay Job. Sumakit lang ang ulo natin, ang paa natin, marami tayong reklamo. Pero si Job, walang narinig na reklamo laban sa Diyos. At yung asawa na dapat karamay niya, ay nandun na, sinulusulan pa niya para sumpain ang Diyos. Si Job po ay nakaranas ng pagsubok sa palagay ninyo. Ang Diyos ba ay hindi niya nakasama? Si Job ay nakaranas ng ganon katinding pagsubok sa buhay. Sa palagay niyo, iniwanan ba siya ng Diyos? Hindi po eh. Kahit si Job ay nakaranas ng ganong katinding pagsubok sa buhay, hindi nawala ang pabor ng Diyos. Tsak na yung ibang tao, iisipin ng mga tao na hindi hindi nakakaunawa at ito ay tatawagin nilang karma. Ba't kaya nagkaganon yun? Siguro may matinding kasalanang ginawa na karma. Subalit makikita po natin na habang nagduro sa si Job, nandun pa rin ang Panginoon. Hindi siya iniwan. Nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Sa buhay natin, nakikita rin ng Diyos kung tayo tapat sa Kanya, sa kabila ng tayo'y nagdurusa. Ang Diyos po ay patuloy na nagpala kay Job at ibinalik ni Yahweh ang lahat ng nawala sa Kanya. Amen. Kung ano yung nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Nawala sa akin ay kalusugan, ibinalik ng Diyos. Ibang tao na yung pumupuna, sister, iba ka na ngayon. Yung iba sabi, iba-iba na. Nung una, iba-iba ka na, sabi gano'n. Kaya lumalakas yung loob ko. Hanggang sa narinig ko doon sa Solis, malayo na kami, narinig ko si Nanay Leonie. Ay nakakatuwa nga naman si Sister Merly, sabi gano'n. Ay nung unay talagang hindi na maganda eh. Sabi nga, naririnig ko po habang ay naglalakad. Pero ngayon ay nakakatuwa, ibinalik na ng Diyos. Ay siya mataba na uli. Nakakataba ng puso. Nasabi nga, kung ikaw ay naging tapat sa Panginoon sa panahon ng iyong pagdurusa, ibabalik ng Diyos kung ano yung nawala sa Kanya. Amen? May mga pruweba po. Kamo si Sister Alma, yan po yung napanaginipan ko nung sobrang payat niyan.
Pero sa pananalangin na panaginipan ko siya, na nasa likod ko siya ay napakagandang babae at mataba. Sinabi ko sa kanya, sis, napanaginipan kita, ikaw daw ay tumaba. At inano ko yung therapy. Isang beses ko lang siyang na-therapy kasi hindi ko makaya na. Sobrang pagod na. Isang beses ko lang siyang napuntahan. Kung iisipin natin, napaka-imposible na bumalik yung dating ganyan. Kasi nga, yung pag pumayat ka ng gano'n, sa papatay na eh. Doon na, sa papatay na ang punta mo kapag pumayat ka ng ganyan. Di ka? Pero ibinalik ng Diyos ang kalusugan, maging si Sister Lelen. Kasi nakita ng Diyos ang katapatan ng kanilang mga puso, ng ating mga puso. Nandun na tayo nag-aalab pang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya sabi nga, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Di ba kahit gaano kagrabe yung sakit mo, at may plano pa sa'yo ang Diyos, ibabalik ng Diyos ang iyong kalusugan. Tingnan mo, hindi natin malaman na ganyan pa kaganda si Sister Alma. I mean, totoo po yung sinasabi ko. Hindi po, kasi ako po ay, pag hindi totoo, hindi ko po sinasabi. Kasi pambobola po ayon ay kasalanan sa Diyos. Totoo yun, na bumalik yung kanyang kalusugan at kagandahan, naway magpatuloy. Sapagkat nakikita natin naman kung paano si Sister Alma ay magnasa kung paano maglingkod sa Diyos. Amen. Nakikita ng puso, nakikita ng Diyos ang puso natin. Kaya ang Panginoon hindi nagpapabaya sa atin. Okay. Ibinalik ni Yahweh ang lahat ng nawala sa Kanya at higit pa ang ibinalik ng Diyos kay Job. Higit pa. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinanalangin siya ng 3 kaibigan. Sabi ko, si Job yung nanalangin sa 3, na si Job pa yung nanalangin. At nung ginawa iyon ni Job, dinoble ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Dubling balik ang ibinalik ng Diyos kay Job. Ang huling araw ni Job ay pinagpala ni Yahweh. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At ang mga anak na babae ni Job ay pinakamaganda sa balat ng lupa. Kakaiba. Kakaiba yung biyaya na natanggap ni Job. At sabi doon sa verse 16, sa Job, si Job po ay nabuhay pa ng 140 taon. Yung biyaya ng Diyos. Pinatagal pa ng Diyos ang buhay ni Job. At tumagal pa ng 140 taon. Sino pong may gusto dito? Ng pabor ng Diyos na tumagal ang buhay ng 100 taon. Sabi ko, Lord, sa ngayon, pag ikaw ay dumating ng 100 years, tapos 120 years, 140 years, ako yung nakakita sa Facebook, na 120 years, hindi na mapakinabangan. Parang kahoy na lamang. Ang gumagalaw na lang yung mata. Hindi nga na halos masubuan eh. Parang sanga ng kahoy. Ay, gusto niyo po ba yun? Nung panahon ni Job, sariwa pa, nagkaanak pa siya eh. Kasi noon nga ay iba ang buhay noon kaysa buhay ngayon. Pag ang buhay mo ngayon ay umabot ka ng 100 years, hindi ka na mapapakinabangan. Sasabihin mo na, Panginoon, kunin mo na ako. Pero may gusto pa rin, May Sister Lelen, gusto pang marating ang 100 years. Huwag mo nang pangarapin. Huwag mo nang pangarapin. Yan. So, ang sabi po dito, inabutan pa ni Job ang kanyang mga apo sa 4 na saling lahi. Matandang-matanda na siya nang siya ay mamatay. Ang pabor ng Diyos ay naranasan ni Job hanggang sa kamatayan. So, ang buhay ni Job ay isang magandang halimbawa sa sinabi po sa Santiago chapter 1 verse 12. Ang sabi po doon, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok
Dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Hindi lamang po dito sa lupa na yung mga material na bagay ang natanggap na pabor ng Diyos, kundi hanggang sa kamatayan, yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos ay natanggap ni Job. Yun naman po yung pinakang main ng buhay natin. Yung pagpapala ay hindi lamang po dito sa mundo, yung mga material na bagay, kundi ang talagang ang main, ang goal ng buhay natin, na nais na makamta natin yung ipinangako ng Diyos, yung kanyang pabor na buhay na walang hanggan, na yun yung gustong makamta natin, yung buhay na walang hanggan. Sinong gusto ng buhay na walang hanggan? Tayong lahat, yun ang gusto. Buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Ang pangalawa po, ang sabi doon, ang paglingap ng Diyos ay walang hanggan. Isaiah 54, Isaiah 54, talatang 10. Ang sabi po doon, maguguho ang bundok at mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Katulad po ng alibughang anak na tinanggap ng buong puso ng kanyang ama. Ito pong talinghaga ng Panginoong Hesus sa aklat po ng Lucas, kabanatang 15, talatang 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Biro mo ka, sobrang daming pera siguro ng dala ng anak na ito na bunso, na pumunta siya sa ibang lugar. Doon niya nilustay. Paano kaya nilustay yung ganong kalaking pera? Nilustay niya sa mga bisyo siguro, sa mga barkada. Noong panahon na yon ay sigurado marami siyang barkada dahil siya'y maraming pera. Sa mga babae. Kaya naubos yung pera niya. Parang saglit lang naubos yung pera niya. Kasi ang pera, kapag ikaw ay, kahit pamilyon yung hawak mo, at ikaw ay gastos ng gastos araw-araw, sa mga bagay na walang kapararakan, talagang mauubos yung pera mo, lalo na po at sa mga bisyo. Kaya't yung anak na yon ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga doon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. No, nagtrabaho na siya sa babuyan, wala na siyang pera. Wala na siyang makain. Nahalo siya ay matindi yung gutom na kanyang nararanasan. At dahil wala naman sa kanyang nagbibigay ng pagkain, no, nawala na yung mga barkada niya. Kasi wala na siyang pera. Hindi man lang siya inalala, hindi siya inaabutan ng pagkain. Kaya yun ang nangyari, na halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Yan. Kaya yun, napag-isip-isip niya na ang ginawa niya ay mali. Na maling kinuha niya lahat yung kanyang ari-arian sa kanyang ama. Yung mana niya ay kinuha na niya agad sa kanyang ama. So napag-isip-isip niya na sinabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y mamamatay sa gutom dito. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang nyo na ako. Ibilang nyo na lamang ako sa iba ninyong mga alipin. At nagpasya siyang umuwi.
Siya po ay, malayo pa lamang po siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Di po ba? Parang habang binubulay ko ito, napakabuti ng Diyos. Sobrang buti ng Panginoon. At yun nga po yung sinabi ng kanyang anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, hindi po yung pinansin ng kanyang ama. Ang sabi niya, tinawag po niya ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Bihisan ninyo siya at suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Di ba ang ganda po ng welcome ng kanyang ama? Kaya di po ba, sabi ni Sister Len, paano daw yung padalwa? Ay, yung panganay. Kaya nainggit nga po yung panganay. Sabi, ang tagal-tagal ko nang kasama kayo. Pero hindi nyo man lang ako pinagpatay ng isang guya. Ayun, gano'n. Parang nagkaroon ng inggit. Pero ang sabi ng Panginoon, kasama kita. Kasama naman kita buong buhay ko. At lahat ng akin ay sa'yo. Di ba yun yung sabi ng Ama? Ay itong iyong kapatid, namatay at muling nabuhay, nawala, ngunit ngayon ay natagpuan. Napakasarap, napakabuti ng Panginoon, di po ba? Kaya nagpatotoo dito sa unahan. Mararanasan mo ang gantimpala ng Panginoon. Ang sarap sa buhay ng Panginoon. Ang sarap sa piling ng Panginoon. Amen? Ba't ka pa aalis? Ang sarap sa piling ng Diyos. At sila nga po'y nagdiwang. At yun nga po na tunay nga na sa kabila ng nagawang kasalanan at kahit makaramdam ng galit ang Diyos sa atin, syempre nagagalit ang Diyos dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Dahil hindi naman natutuwa ang Diyos kapag nagkasala tayo. Subalit, nandyan pa rin ang habag niya sa atin. Hangad pa din niya na tayo bumalik sa Kanya. Ang pagmamalasakit, pagmamahal niya ay hindi nawawala. Patuloy niya tayong inaalala kahit tayo nagkasala. Hindi katulad ng tao. Ano po ba ang tao? Di ba kapag nagkasala ka sa tao, lalo't matindi yung kasalanan mo, itatakwil ka, no? Susumpain ka, isusumpa ka, ganun ang tao. Susumbatan ka, no? Hindi ka tatanggapin, pababayaan ka. Bakit ka babalik dito? Sabi ng tao, bakit ka babalik? Nakuha mo na lahat ang kayamanan mo. Hindi ka na namin kailangan, umalis ka. Ganyan ang tao. Pero ang Diyos, dalawang kamay niya tayong tatanggapin kapag tayo bumalik sa Kanya. May mga pabor pa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. Manumbalik ka na sa Panginoon. Alam niyo po ba, dito sa atin, sa loob dito ng church, sa loob ng iglesia, hindi mo alam na tumatalikod ka na pala sa Panginoon. Manumbalik ka sa Diyos. At ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Maraming award na ipagkakalob sa iyo ang Diyos kapag ikaw ay buong pusong bumalik sa Kanya. Ang hinihintay lang naman ng Diyos, yung buong puso eh. Di ba, katulad po ng alibughang anak, buong puso siyang lumapit sa Diyos. Tatanggapin nga niya kahit siya ibilang na isang alipin. Tanggapin lang siya ng Panginoon. Pero dahil nakita ng Diyos ang kanyang puso, na buong puso siyang lumapit sa Diyos, hindi tinanggap ng Diyos na siya'y maging alila, kundi ibinilang siyang
anak pa rin. Kaya wag po tayo mag-atubiling lumapit sa ating Panginoon, sapagkat tunay nga ng Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa. So ang pabor ng Diyos ay hindi natatapos doon sa nagkasala ka. Hindi lamang sa ikaw ay sapat, kundi ito ay sumasaklaw sa lahat ng kabiguan natin sa ating buhay. Ang pabor ng Diyos ay hindi lamang sa ikaw ay sapat, kundi ito ay sumasaklaw sa lahat ng kabiguan natin sa buhay. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. At ang pangatlo po, last po, ang sabi po dito, ang umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa. Sa Roma chapter 15, verse 13. Sa Tagalog po, Kabanatang 15, talatang 13. Yan, sabi po, puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang sabi po doon sa John 20, Juan 20, talatang 1, madilim-dilim ng unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan at naratnan nilang inalis na ang batong nakatakip sa libingan. Sa aklat po ng Lucas, kabanatang 24, ay mababasa naman po doon ang tungkol sa dalawang tagasunod ni Jesus na sila po ay naguluhan at sobrang lungkot nang mamatay po ang Panginoong Jesus. Hindi nila nalaman na si Jesus na muling nabuhay ang kasama nila habang sila'y naglalakad. Ipinaliwanag sa kanila ng Panginoong Jesus kung bakit kailangang mamatay at muling mabuhay ang tagapagligtas. Nalaman lamang nila na si Jesus ang kanilang kasama nang hatiin niya ang tinapay at ibinigay sa kanila. Nagkaroon sila ng bagong pag-asa sa kanilang buhay. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, pag-asa, kagalakan, ang handog ng Panginoon sa atin nang siya'y muling nabuhay. Kagaya po ng mga alagad, nakakaranas din po tayo ng mga kalungkutan, katulad po ng nabanggit ko kanina. Pero ngayon, nang siya'y muling nabuhay, nagkaroon tayo ng pag-asa, nakahanap tayo ng pag-asa at kaaliwan. Dahil totoo nga pong nabuhay ang ating Panginoon. Sabi nga kung hindi nabuhay ang Panginoon, wala tayong pag-asa. Kaya nga, di ba, hindi ko maano kung anong talata yun. Nung nag-share po sa akin yung saksi ni Hoba, ang sabi, kayo kay Kristo lang kayo umaasa Sabi ko, totoo po, kay Kristo lang po kami umaasa. Wala na pong iba. Tingnan mo dito sa verse na ito, nakalimutan kong yan. Tingnan mo, sa verse na ito, ang sabi yung taong kay Kristo lang umaasa, ay kawawa. Kawawa. Yung mga taong kay Kristo lamang umaasa. Di kawawa kayo, sabi sa akin. Sabi ko, hindi po. Ituloy niyo po yung inyong pagbabasa. Ituloy niyo po yung pagbabasa niyo at makikita niyo po doon. Marahil kung hindi po nabuhay si Kristo, wala po tayong pag-asa. Pero siya po'y muling nabuhay ng ikatlong araw. Kaya tayo po'y nagkaroon ng pag-asa. Amen. Kaya sabi ko, kapag ang mga kapatid ay walang alam ng salita ng Diyos, at kayo ay tinira ng ganong, maniniwala ka na at lilipat ka na, ganun po yung nangyari sa kapatid ko. Yung kapatid ko po, baka mapanood dyan, yung kapatid ko po, yung born again Christian na po yun, na tumanggap na. Ay nang umuwi siya ng bahay, yung mga kapatid kong panganay, saksi ni Hoba. At siya po ay nasyira ng salita ng Diyos. Kaya nang umuwi ako sa Quezon, ang sabi sa akin, ate, hindi pala naman totoo pala na si Kristo ang dapat nating sambahin. Sabi ko, bakit? Ay sabi dito, yung binasahan na po ako. Kaya maliligaw po tayo kapag hindi po malalim yung pundasyon ng pagkakilala natin sa Panginoon. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, maaaring iligaw ka ng iba. Kaya yun po nang nabuhay si Kristo, doon po tayo
nagkaroon ng pag-asa. At sa panahon ng ating pinagdadaanan, kasama natin ang Panginoon sa pagharap natin sa bawat problema. Sa kalungkutan o kabiguan, makakaasa tayo sa Panginoon na bibigyan na tayo palagi ng pag-asa sa ating buhay. Kaya pakatandaan po natin, palaging nasa Panginoon ang pag-asa, hindi sa mga bagay na pansamantala dito sa mundo. Diba? Nung nabanggit din po ni Sister Alma nung nakaraan, na ang pag-asa natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ano? Yung mga kayamanan, pera, mga bahay na malalaki, yung mga sasakyan, maraming sasakyan, yan yung pag-asa ng tao dito sa mundo. Pero ang pag-asa sa mundo ay nawawala. Nasisira. Kaya nga dapat yung tunay na Kristiyano, ang pag-asa talaga niya nasa Diyos. Hindi na maghahangad ng ano pa mang bagay dito sa mundo. Amen, tingnan niyo po, nang dumaang bagyo na yan, lindo, lahat ng mga gagarang kotse, lahat ng mga magagandang mga bahay, kahit matitibay pa ang pundasyon noon, ay bumagsak pa rin. Nagpapatunay na walang matatag sa mundo. Kaya wag po natin pakahangarin pang yumaman sa mundo. Kaya nakakalungkot po na kapag ikaw ay Kristiyano na, o alagad ka na ng Panginoon, wala ka nang hahangarin, kundi yung kalooban ng Diyos. Hindi ka na maghahangad ng ikaw ay yumaman pa, na ikaw ay magtatrabaho pa doon sa ibang lugar. Kasi maraming kita doon, maraming pera doon. Ang tunay na Kristiyano, isa lang ang hinahangad. Ang masunod mo ang kalooban ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Kalooban ba ng Diyos na tayo magpayaman pa sa panahon natin ngayon? Dapat hindi na tayo naghahangad nun. Kasi nasa Diyos na lahat. Sa Diyos yung tunay nating pag-asa. Wala sa iba. Wala sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga sabi, di ba? Makamit ko man ang lahat ng bagay sa mundo kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa. Baliwala ang lahat ng bagay. Dito sa mundo tayo mabibigo. Di ba? Kapag nawala yung bahay natin, iiyak tayo. Kapag nasira yung sasakyan natin, iiyak tayo, mahal-mahal ng pagawa. Di ba? Kapag nawala yung pera natin, iiyak tayo, malungkot tayo. Dito sa mundo ay may kabiguan. Pero sa Diyos, walang kabiguan. Nasa Diyos lahat. Saan ka pa pupunta? Bakit nag-iisip ka pa ng mga bagay na para sa mundo? Ay lahat naman niyan ay nasisira. Amen. Pakatandaan po natin, nasisira ang lahat ng bagay sa mundo. Pakaigtingin na lang po natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Dahil ito'y may pakinabang. Habang buhay ito, na pag ginawa mong paglilingkod sa Diyos habang buhay, ito yung may pakinabang na hindi nasisira. Amen. Noong mga panahon na medyo, therapist, ilan na po yung nag-alok sa akin na mag-ibang bansa. Hindi po lingid sa inyo. Sabi, alam mo, mas malaki ang kikitain mo doon. Tapos yung therapist ng mga hari, sabi, naghahanap daw po ng therapist ng hari at ng prinsipe. Ay malaki daw po ang sweldo. Ay nung panahon, naglilingkod na rin po ako noon, nung panahon na yun. Sabi ko sa aking asawa, wala daw akong birth certificate. Sabi,
ang dami ditong ite-therapy, wala kang birth certificate. Hindi ako naman pala may birth certificate. Nung aking pina-verify, nung dito sa barangay, sabi, meron kang birth certificate. Sabi gano'n. Sabi ko, praise God, meron pala. Dapat pala noon ko pa sigurado nasa abroad ako. Nung problema ko yun. Mahirap gumawa noon, na mahal. Pero meron pala naman akong record dyan. Pero hindi ko hinangad, sabi ni Nestor, ang dami nga din ng therapy, aalis ka pa. Tsaka hindi kaya ng katawan mo, lagi kang high blood. Sabing ganon. Pero kung ako'y naghangad talaga, kaya namang gawa ng paraan yun kung talagang naghangad ako ng malaking kita. Kasi naglilingkod na rin ako sa Panginoon. Nung time na inalok ako ng aking kuya, na siya ay malaki ang kalupaan doon sa Bulacan, kami pong lahat ay merong magkakapatid. Ipinasyal po kami doon sa kanyang lupain. Sabi, meron ka ditong pwesto. Kung gusto mong lumipat dito, ay pwede kang lumipat. Ang lahat ay kanyang isusupply sa akin. Wala nang problema. Binibigyan ako ng isang business po na tindahan na may mga gasol. Ipinakita sa akin. Sabi, nasa akin yung desisyon. Desisyon mo yan. Pero sabi ko, maiwan ko ang paglilingkod ko sa Diyos. Kung titingnan ko yung sarap ng buhay, pag-asa ko na yun Pag-asa ko na yun, nakalapit ako ng aking kapatid. Alam niyo po yung mga kapatid ko na dating masasarap ang buhay nun. Masasarap ang buhay, hindi pinababayaan ng kuya ko. Supply lahat, pati bigas. O pag wala kang bigas, ayan ang bigas. Di po ba na-try ko? Na-try akong makinig ng kanilang sermon, tapusin ko daw. Wala nang masama sa tinapos. Ayun, pinadeliveran ako ng 2 sakong bigas. Ay ngayon ang masama, sabi sa akin, Merly, maghanda ka, dadaanan ka dyan yung taga rito. At babautismahan daw agad ako. Sabi, maghanda ka. Dalhin mo yung mga yung mga anak mo, si Nestor. At huwag ka mag-alala, huwag ka magbaon, may mga pagkain doon. Ang sarap po. Dadaanan na lang, may sasakyan, may service. Pero sabi ko, kuya, pasensya na. Hindi, ayoko. Kasi alam mo, nung sinubaybayan ko po yung sermon ni Eli Soriano, marami po na hindi tama. Yun na lamang po na pumapayag siya na kalooban ng Diyos na magsama ang 2 lalaki at babae na nagmamahalan kahit hindi kasal. Ino-honor daw po ng Diyos yun kasi nagmamahalan. Kahit walang basbas ng Diyos. Binabasbasan ni rin daw yun dahil nagmamahalan. Sabi, kasal nga. Kayo na may nagbubugbugan. Kaya ino-honor ng Diyos kahit hindi kasal magsama. Sabi ko, mali na. Sinubaybayan ko po, marami pong mali. Kaya hindi po ako nahikayat ng aking kapatid kahit maraming biyaya ang gusto niyang ibigay sa akin. Kasi hindi po ako doon nakatingin. Tiningnan ko yung paglilingkod ko sa Diyos, hindi ko iniwan. Iniisip ko, paano kasi nung nagpaalam ako kay Pastor, nung ako may sakit na, babalik po talaga ako noon. Babalik talaga ako kasi nasa puso ko yung paglilingkod. Gusto ko lang mo talagang pagpahingang kasama ang anak ko. At itong kay Kuya, inisip ko yung paglilingkod ko sa Diyos, hindi ko talaga iniwan. Hindi ako nasilaw doon sa kanyang mga pangako na mga ganong material na bagay. Hanggang dito lang yan lilipas. Pero yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, yun yung magpakailanman. Yung mga biyaya ng Diyos na ipinagkakalob sa iyo, hindi mapapantayan. Amen. Walang kabiguan sa Diyos. Lagi kong inuulit, may kabiguan sa mundo, pero walang kabiguan sa Diyos. Ang pag-asang dulot ng mundo, tulad nga po ng nabanggit ko, ay hindi mananatili. Subalit, ang pag-asa mula sa Diyos ay magpakailanman. Amen. Dahil tunay na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay kanyang ibinuhos. Ibinuhos na niya sa atin yung pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Saan ka pa? Purihin ang Diyos. Sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon.
na nandyan ka, hindi mo kami pinababayaan. Kahit dumanas man ang paghihirap ng paglilingkod. Wala namang yumaman na lingkod ng Diyos. Lahat ay dumaranas ng mga ganitong mga pagsubok, mga kahirapan. Pero ang pinakamagandang yaman, na kapag tayo nagpatuloy at natagpo ang tapat yung puso natin sa Diyos, yung yaman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun yung buhay na walang hanggan. Okay, mayaman na tayo. Diba? Mayaman na tayo nung nakilala natin ang Panginoon. At mayaman na tayo nung ang ginawa nating pag-asa ay ang Diyos. Amen. Sino dito ang pag-asa ay Diyos? Taas yung kamay. Ang pag-asa ay Diyos. Mayaman ka. Wala ka ng ibang hahanapin pa kung ang pag-asa mo'y Diyos. Amen. Kaya salamat po sa Diyos dahil kahit may mahirap po tayong pinagdadaanan, hindi ito nananatili. Sapagkat ang Panginoon ay laging nandiyan. Pinagtatagumpay niya tayo sa mga kahirapan. Kapag tayo'y umaalis, nandyan siya na naghihintay upang tayo bumalik. Kapag tayo'y nawawala ng pag-asa, nandyan siya na nagbibigay pag-asa sa buhay natin. Nagpapakita na tayo ay patuloy na pinapabura ng Diyos. Ang kanyang pagtanggap sa atin ay hindi batay sa anumang bagay na nagawa natin, kundi ito ay dahil sa kanyang dakilang biyaya sa atin at sa kanyang kabutihan. Amen. Kapag naramdaman mo yung love ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pabor ng Diyos, saan ka pa pupunta? Lagi ko po kinuulit. Nandiyan na yung pabor ng Diyos. Kinakailangan mo lang tanggapin. Ang ilagay mo lang sa isip mo sa panahon natin ngayon, kung papaano mo pa mapapabuti ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Nawa po ngayong umagang ito, tapos na po. Nawa po ay yung salita ng Diyos ay patuloy na ating nalasap. Ano po? Hindi lang po natin napakinggan ngayon. Pagyamanin yung salita ng Panginoon sa ating mga puso. Amen. Salamat po sa Diyos. Sige, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang salita ng Diyos ngayong umagang ito. O glory, hallelujah. Tunay ngang dakila ka, Panginoon. Lagi pong sinasambit ng aming puso, ng aming labi, ng aming bibig na ikaw ay dakila. Salamat po, Panginoon, sa mga salita. Buhay ang salita mo, Panginoon. Nanaway natanim ito sa matabang lupa. Na hindi lamang, Panginoon, napakinggan, kundi ito, Panginoon, ay maisapamuhay namin bilang iyong tunay na lingkod, bilang tunay na Kristiyano. Marami pong salamat sa iyong mga paalala na nandyan ka palagi, Panginoon. Kahit sa kabila ng aming kahirapan, nandyan ka. Hindi mo po kami pinababayaan. Na sa aming puso ay nasasabi minsan na mahirap. Minsan natatanong, Panginoon, nasaan ka? Pero nandyan ka, Panginoon, kailanman, hindi mo po kami pinabayaan. O Diyos, salamat po. Naway ang mga salita mo ay patuloy mong pagyamanin sa aming mga puso. O Diyos, lumago sa aming mga puso ang iyong mga salita. Sapagkat ikaw ay nalulugod, hindi lamang sa tagapakinig, kundi tagapagsagawa, O Diyos. Maging tagapagsagawa kami ng iyong mga salita. Baunin namin sa aming mga puso, O Diyos. O Diyos, maraming pong salamat. Sapagkat ang salita mo'y buhay, Panginoon. Mapapanang na namin ito kapag humaharap po kami sa mga pagsubok. Maraming pong salamat, Ama.
Tunay ngang dakila ka, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord.